Pagkakataon po natin itong maibulgar ngayon sa oras na ito, ang gimmick na ginagawa ngayon ng Malacanang, no, to manage yung impact ng impormasyon na una nilang nailabas na nag-a-undergo si Marcos ng medical condition ngayon sa kanyang kalusugan. Itong inamin mismo ni Marcos several days ago na may diverticulitis siya. Matapos po na nagpanik sila sa Malacanang nang isinugod sa ospital si Marcos Jr. at overnight naobserbahan siya ng mga doktor at kaya nga nagkaroon ng hindi malinaw, very vague, malabo at gray information instead of full disclosure of public information regarding sa health o kalusugan ni Marcos Jr. bilang presidente. So ngayon, naglumalabas mga videos niya na parang binibisita siya ng kanyang pambansang tagapagtahol, itong si Aling Claire Marites Castro, At all of a sudden, parang kailangan nilang magpaliwanag sa taong bayan. Instead of discussing kung ano ang kanyang kalagayang pangkalusugan, ano ang kanyang medical condition, mga gimmick na alam natin scripted, may kunwari nilalaro ni Marcos ang kanyang aso na si anong tawag niya, yung may itim dito sa mukha na pinapakalat nila na binibisita siya ni Aling Claire Marites Castro. Si Oreo, ayun. Parang Oreo biscuit daw, yung may cream sa gitna, yung paborito ng mga bata. And then, sinundan pa ng mga pahayag ng kanyang executive secretary na si Ralph Recto na okay naman daw ang presidente, na ngayayat lang dahil for the last 3 days ay puro tubig at sabaw lang daw ang kanyang intake. Wow! Hindi okay. Kung hindi pala siya okay, bakit kailangan yung magtago? Kung okay siya, ba't kailangan yung gumimik? Iyon. Di po ba? At sana sinabi niyo na lang kung ano talagang kalagayan niya. Sapagkat under the Constitution, hindi pwedeng magsinungaling ang presidente o maglihim ng kanyang kalagayang pangkalusugan if this is already a level of critical illness or yung tinatawag na serious ang antas ng karamdaman niya, Kasi kung hindi po niya sasabihin, magli-left in the balance of hanging, nakatiwangwang ang Office of the President dahil magkakaroon niya ng vacancy by virtue of incapacity of the President to discharge his duties and functions. Kaya dyan mo po makikita ang konteksto kung bakit nagmamaktul si Tito Sotto na hindi na-impeach at hindi mapapa-impeach ngayon si Vice President Sara Duterte dahil kung siya ang Senate President, inaasahan niya na i-appoint siya ni Marcos na maging kahalili o substitute ni Sara Duterte bilang Vice President, di ba mga kababayan? Yan ay kung pipiliin siya ni Marcos Jr., Pero umaasa-asa siya dahil nga nagpapasipsip at nagiging tagapagtaguyod bilang special agent siya ngayon ng Malacanang, hindi para pangunahan ang Senado sa matino at maayos na pamumuno, kundi bilang tagapagtabon-tabon at tagapagtakip ng kinasasangkutan na krimen nila Marcos at Romualdez, mga kababayan, hinggil sa malawakang pandarambong at pangungulimbat at korupsyon sa kabanang bayan. So kaya nga kung nag-Vice President si Tito Sotto, kung napa-impeach nila si Sara, edi kung mamamatay si Marcos o magiging incapacitated, siya magiging presidente. Now you understand why ganon po ang reaksyon na baluktot ni Tito Sotto sa naging unanimous decision ng Korte Suprema na tuluyang nagpalugmok ng basura at binaluktot na impeachment complaint nila laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi matutuloy ang kanyang ambisyon, ambisyoso din itong si Itbulaga, Tito Sotto, Kaya balikan natin si Marcos, mga kababayan. Kung hindi totoo na malubha ang kalagayan ninyo, ba't di kayo magpaliwanag ng maayos? According to the Constitution, the health of the President, if it is afflicted by serious illness or critical condition, ay dapat open yan sa mamamayang Pilipino. Sapagkat magkakaroon ng vacancy due to incapacity of the President to discharge the duties and functions of his office. At ang nakalagay po na constitutional successor, at yan din pong pinagdiinan ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, it must be the Vice President who is going to be the constitutional successor to the President. Yan po
ang pinag-aalala ni Marcos kung bakit kapit-tuko, todo gimmick sila para ipalabas na okay lang si Marcos. Pero halatang halata po na hindi siya okay. Dahil marami po ang kanya mga public engagements na kinansila. Halimbawa dyan, hindi siya naka-attend sa 3 na mga engagements sa Malacanang lately, including po ang pagbibigay ng award sa isa sa pinakamalaking lungsod ng Pilipinas sa kanilang mayor na si Joy Belmonte, na alam natin kaalyado niya. Ang humarap lang doon si Ralph Recto, ang kanyang executive secretary. So where is Marcos? Di po ba? At pangalawa, huli na po siya nag-react hinggil dito sa iskandalo na kinasasangkutan ng ating gobyerno, ng ating bansa, kung saan nangingialam at nanghihimasok at nanguupat itong sila Bendalo Tulfo, itong sina Risa Hontiveros at sila Tito Soto, na parang sila ang nagdidikta kung ano ang magiging ugnayan at direksyon ng pakikipag-ugnayan sa bansang China. Kagaya din po ito ng Tarsiela. Itong hambog at arogante na tagapagsalita daw ng West Philippine Sea Alliance o West Philippine Sea Committee ng Pilipinas. Mga 3 araw pa bago makapag-react si Marcos na hindi niya papayagan ang pagdideklara ng persona non grata sa anuman na bahagi ng opisyal o mga diplomat at the head ng mission ng bansang China dito sa Pilipinas. Dapat noon niya pa ginawa yan kung mabuti ang kalagayan niya, di ba, mga kababayan? These are indicators that Marcos is not in good health condition. At malamang sa malamang, hindi lang po ito diverticulitis. Yan na rin po ang pananaw ng maraming mga mamamayan that Marcos is suffering from serious critical illness. Kaya po pinapalabasan nila ng gimmick, ng publicity, na pangtabo na okay lang siya, naglalaro siya sa kanyang aso. 2 pala yung aso doon, ano? Ang pangalan ng isa si Oreo, no? Parang American Boxer ang itsura ng aso. Hindi ko sigurado kung American Boxer. Yung isang aso, ang pangalan niya Claire. Aling Claire ang isang aso, no? Sir, kamusta po kayo, sir? Okay na po ba kayo? Alam natin na scripted po yun. Mga kababayan, to make the public know na kunwari ay okay lang si Marcos. Pero hindi siya okay. 2 beses siyang naglabas-pasok po sa ospital at patuloy po na pinagtatakpan ang kanyang pangkalusugang kalagayan. And that is not in accordance kung ano po nakasaad sa saligang batas. Dapat po, ang naglalabas ng kanyang medical condition in bulletin, no, with panunumpa, ay ang kanyang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, ang kanyang National Security Advisor, ang kanyang Executive Secretary, ang kanyang Department of Foreign Affairs Secretary, DFA, at ang kanyang Department of Health Secretary. Dapat panunumpaan nila na okay si Marcos at hindi siya incapacitated. Dahil sa panunumpa na yan, kung nililito nila at inililihis ang katotohanan, may pananagutan sila. Perjury and iba pang mga kriminal na pananagutan. Pero hindi mangyayari yan eh. Gray area yan, no? Kasi wala namang nakasaad sa saligang batas sino ang magdideklara na incapacitated ang presidente. Wala pang nangyaring ganyan, you know? Ang huling pangyayari na may ganyan po ay ang pagkakaroon ng pagkamatay sa incumbency ni President Manuel L. Quezon nang siya po ay nagpapagamot ng kanyang tuberculosis in the early 1940s at the height ng digmaan sa Pilipinas, no? Or papunta sa digmaan ng sa pagitan ng Hapon at ng Estados Unidos, no? At ng buong World War II. But that was 60, 70 years ago pa. So sa modernong panahon ng politika natin sa panggobyerno at sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas, wala pong nagsasabi who will declare that the president is incapacitated until there is only a part of that provision na nagsasabi na dapat ang pwedeng magsalita dyan at pwedeng magpahayag ng kalagayan ng presidente in terms of a declaration to the public of the public information disclosure regarding sa kalusugan ng presidente ay ang kanyang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, National Security Council or ang kanyang National Security Advisor, Defense Secretary at least, ang kanyang Department of Foreign Affairs Secretary, ang kanyang Executive Secretary, and even ang kanyang Department of Health. Sila po dapat ay maging tapat sa taong bayan. Pero alam natin hindi nila gagawin yan, ano?
Yan po ay gray area. So antayin na lang natin na lumala na ang kalagayan ni Marcos bago mangyari po na declared as incapacitated ang presidente, kasi the Senate, the House of Representatives, and the Supreme Court, wala pong nakasaad na sila o sino man sa kanila ang magdideklara ng incapacity of the president. Mahalaga po yan kasi may 4 po na batayan kung kailan papalitan ang presidente, no, sa Pilipinas, sa ating konstitusyon. Number 1, kung siya po ay nag-resign, papalitan siya ng Vice President. Kaya ang tawag ng Korte Suprema, the Vice President is not just a political ornament. The Vice President is the duly constituted authority to become the constitutional successor to the President. So aside from resignation, pwede rin pong palitan ng Presidente kung ito po ay namatay during the incumbency. Halimbawa, namatay siya bigla, like kagaya na nangyari kay President Ramon Magsaysay at pati din po doon kay Manuel Quezon, no, sa mga previous political history ng gobyerno natin. So resignation, death. Number 3 po, na-impeach. Ibig sabihin po na-impeach sa House of Representatives and then na-convict at na-remove from office. Ang kay Joseph Estrada po, bagamat na-impeach siya sa House of Representatives, hindi po natapos ang trial sa impeachment court sa Senado dahil nag-take over ng events like ang People Power 2 sa hindi pagbubukas sa second envelope. Pero natanggal din si Erap. So resignation, death during the incumbency in office, isa pa, impeachment, at ang pang-4, incapacity due to serious illness na nag-render o anumang kalagayan at sitwasyon na naging physically incapacitated permanently or temporarily man yan, may vacancy na mangyayari. Kaya mahalaga po ang punto na ma-establish kung anong katotohanan dito sa kalagayang kalusugan ni Marcos, hindi po ang gimmick na pang-publicity na ginagawa nila ni Aling Claire Marites Castro at paawa effect nila Ralph Recto na kawawa naman ang presidente. Puro na lang sabaw ang inihigop niya at puro na lang tubig. Hindi, sabi nga na isang AI, artificial intelligence generated video, di pahigupin mo rin ng kanin. Hinihigop naman ng kanin kapag ito po ay nadudurog at nagiging lugaw o aros kaldo. Ang dami talagang mga matatabang utak ang mga Pilipino kapag sila po ay nagsasagawa ng political protest nila. Mga kababayan, gusto po nating maituwid na hindi po madadala sa gimmick ang paglalahad ng katotohanan as required by the Constitution on the full disclosure of information na kung ano ba ang totoo at tunay na kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Because you cannot avoid that there are already speculations ang biglang pangangayayat niya, ang pabalik-balik niya sa ospital at ang pag-miss out niya sa mga public engagements niya ay malaki ang posibilidad na critical illness po ang pinagdadaanan ni Marcos Jr. that he needs to take serious medical leave and serious medical treatment. At yan ay magkikreate po ng temporary vacancy to the office.